ang kapayapaan nawa ngayon at magpakailan. Ilan ang mga kasangkapan ng panahon? Siyam po ang parlante, isang kurandero po at isang kurandero. Lagi na kayo'y tinatawagan, hinahanap na lipunan ito upang kayo ngay makapagpatuloy sa lahat ng sandali at nalalaman ninyo bilang isang kasangkapan ng panahon ay hindi kayo pinabayaan at lagi na'y pinalalakas ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang kung sumuong man kayo sa hamon ng buhay ay nalalaman ninyong mananatili kayong nakatindig at mananatili kayo sa pagbibigay ng inyong mga lakas. Hindi lamang sa angkan na inyong kinabibilangan kung hindi sa lahat at bawat isa. Gayong paman, mga iniibig ng mga kapatid, sadyang ang panahon ay nagbibigay ng maraming aralin ng buhay. Bukas na aklat na inyong tinutunghayan. Iba't iba ang mga pangyayari, iba't iba ang mga tauhang nagsisiganap upang dito ngayon makita at malarawan sa inyong mga sarili kung sino kayo sa pakikipagsapalaran sa kapatagan ng lupa. At bilang isang manglalakbay panahong nagbaon ng maraming aralin nang simulaing inyong tinatangkilik magpasa hanggang ngayon, ay maipakita at maipahayag ninyo ang tunay na diwa na inyong pinag-aralan. Kung ano na ang kasilbihan ng mga araling ito upang maitaguyod ninyo ang inyong mga sarili sa tunay na tahaki ng buhay at mailarawang sino kayo. Ganito ang aking banggit sapagkat katotohanan ang lipunang inyong ginagalawan ay marami ang hibo sa sanglibutan. Nadadaig, natutokso, kung kayo'y mahihina, nadadala na tulad ng hangin na sumasalipaw-paw at nagbibigay lamang ng mga negatibo na lakas sapagkat kayo'y mahina. Subalit kung ang inyong mga pagkatao'y naninindigan sa simulaing kanyang tinatangkilik at ang baunan ng kanyang pagkatao'y pinasisimulan upang dito'y tunay nga kayong tawaging mag-aaral ng panahon. At bilang isang mag-aaral ng simulain ng Espiritismo'y
ipinakikita sa pamamagitan ng inyong mga galaw, sa talsik ng inyong mga isip, sa paghahayag ng pag-ibig na hindi sumisino sa kanyang tinutulungan. Balik tanawin ninyo ang mga panahon na kung kailan ang inyong mga sariling naroroon pa bilang kabataan at naroroon ang maraming sigla ng inyong sarili, subalit hindi ninyo mapanghawakan ang sariling iyan sapagkat nadadaig kayo ng hibo ng sanlibutang ito. At sa pagkaraan at paglipas ng panahon na kayo ay sinanay at binigyan ng maraming aralin na nauukol, kabanalan at kabutihan, ay nagbagong anyo kayo sa inyong mga sarili at patuloy ninyong binibigyan ng pagsisikap na kayo ay matalinton ang mga daan na patungo kabanalan ninanasa ng inyong mga kaluluwa. Gayunpaman, nakikita ninyo ang daigdigang inyong ginagalawan ay puno ng kahapisan, ng karahasan, ng paghahari ng kalikasan. Subalit kayo'y naririto pa rin, nagpapatuloy sa inyong mga sariling magpahanggang ngayon ay inihahakbang ninyo ang inyong mga panyapak. Pinagsasakitan ang bawat panahon upang kayo nga sa daigdigang ito ay maging mabuting binhi na binibigyan ninyo ng kaparaanan na kayo nga ay maging isang mabuting halimbawa ng inyong mga kapwa-Pilipino. At bilang mayroon ng katungkulan at mabigat na krus na inyong pasang-pasang, ay katotohanan kinakailangang madala ninyo ito hanggang sa Kalbaryo ng inyong paglalakbay. Hindi tatakasan ang maraming suliranin, kundi hinahamon, hinaharap katotohanan ng buhay na ito. Sapagkat kung kayo ngay magkulang, ay kayo rin ang mahahapis at magsisisi. Kayo rin ay hahanapan ng paggawa sa maraming panahon ng inyong pakikitanad sa lupang ito. O kaya nga mga iniibig na mga kapatid, maging tunay na larawan kayo ng isang mabuting mamamayang naglalakbay sa lupang ito. Yung tinatataka ninyo ng mabuting bakas na nag-iiwan ng kabanalan at karunungan at pag-ibig, sapagkat kailanman ang mga bagay na ito'y
mga gintong butil na siyang hahapitin ng inyong mga kapwa at patuluyang susundan ng inyong mga panyapak. Paano'y nakikita ang tunay na liwanag sapagkat ibinibigay ninyo at iniiwan ninyo ay ang mga gawang mayroon ng katuturuan at kabuluhan, nagbibigay ng kalakasan at katatagan, nagbibigay ng matibay na loob, ng kalakasan ng isip, ng damdamin at ng kalooban, upang sila nga ay maging tunay ding anak ng Diyos. Yung paman, sa inyong pakikitalad sa buhay na ito, ay huwag kayong manawang mabuhay ang mayroon ng kaligayahan sa inyong sarili, ako. Sa kabila man ng kalungkutan at kapighatiang naghahari sa daigdigan ng lupa, ay kinakailangan kayo ay maging mga tunay na alagad ng Diyos na maghahasik at magbibinhi ng mga buti upang pagdating ng panahon ay maging masagana at marami pa ang mag-aani ng mga buti na ito. Naway sa lahat at bawat isa, sa kasalukuyang panahong inaalala ninyo ang mga kaluluwang nasa likod na ng libingan, ay patuloy nawa kayong magambil ng mga panalangin sa ikakatahimik, ikapapayapa at ikaluluwalhati ng kanilang mga kaluluwa. Sapagkat katotohanan marami pa ang mga kaluluwang nahahapis sa likod ng libingan sa biglaang pagkamatay ng kanilang katawang laman. Nahahapis at nabibigo, nananaghoy, at kayo na mayroon pa ng lakas sa inyong mga sarili, bahagi ninyo ang inyong mga pagkataong yan, na may ambil sa kanila ang liwanag at ang kapayapaang pangangailangan ng isang ako. Ito ang maliit kong alay sa mapalad na umagang ito. At sa pagbibinhi ng mga tubig ngayon sa inyong harapan, ay maging karapat-dapat kayo na may ambil ninyo sa inyong sariling kayo ay mapatnubayan ng inyong mga protektores, ng mga kabatlayaang nakapaligid sa inyo. At tunay kayong maging larawan, tunay na kasangkapan ng panahon, na ginugugol ang inyong mga kaisipan sa mabubuting kaisipang
upang mailagak ninyo ang lakas na yan sa tubig, pangangailangan ng maraming mga kaluluwang mayroon ng karamdaman. Maglagos nawa sa inyong mga kamay ang lakas na mumula sa mga langit, na naway maramdaman nyo ang mga lakas na yan upang mapanatili sa inyong sarili na kayo'y karapat-dapat. At kung hindi man ninyo nararamdaman ang mga lakas na iyan, ay higit ninyong iukol ang inyong kaisipan sa pakikipag-ugnayan upang tunay na maglagos sa inyong mga kamay, lakas, at hindi kayo magkaroon ng pag-aalinlangan sa inyong mga sarili, sapagkat katotohanan iba't iba ang karanasan ng mga kasangkapan ng panahon. At hindi kayo magkakatulad, sapagkat naroon sa bawat isa kung paano ang isang kasangkapan ay naghahanda sa kanyang sarili at kung paano ginagamit niya ang panahon sa pag-uukol sa maraming mga bagay na kanyang pangangailangan. Kung nauukol man ito sa mga material na bagay o kung ito ay nauukol sa mga pagbibigay ng aralin para sa kanyang diwa, ay nasa sa inyo ang bawat kaparaanan kung paano ninyo mapauunlad ang mga fakultades at ang inyong sarili. Huwag kayong mag-alinlangan, sapagkat naririyan sa inyo ang mga kabadlayaang sumusubaybay sa lahat at bawat isa. Kung kaya't magpatuloy kayo sa inyong mga sarili, sapagkat ang isang kasangkapan ng panahon ay hindi tumitigil sa pagsasanay sa kanyang sarili upang maibigay ang pagkaunlad ng kanyang mga kasangkapang gagamitin niya sa pag-uukol kanyang paglilingkod bilang isang manlalakbay panahon. Ito ang may kong alay, pansamantali iwan ko ang kapayapaan at liwanag ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong patnubay, Antonio Lipay.